naka-Zoom hindi ako nito. Nga daw nito. Okay po, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa mga kasama po natin sa Zoom. Magandang hapon din sa ating mga viewers sa Facebook. Ngayon po ay welcome pong lahat sa araw na ito sa ating devotion and mentoring ng sa ating pagsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at pagtututo patungkol sa paano pa mas lalong maturuan or magabayan pa yung ating mga cell group. So, welcome po ang bawat isa. So, ngayon po, bago tayo, welcome din po pala natin yung ating mga pastors, mga friends natin na mga nanonood, and yung ating mga churchmates at yung mga self-families po natin. So, thank you din sa mga manonood natin sa hapon na ito. So, bago po tayo makinig ng devotion at ng mentoring, tayo po muna ay awit sa Panginoon na pangunahan ng isa ko pong ka-churchmate na si Brother Edgar Payola. Good evening po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula, i-share lang po ako sa inyo sa awit chapter 52 verse 9. Sabi po dito, di ako titigil na ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahayag ko kasama ng pagla. Tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti sa amin. This time of pandemic, bagaman hindi ito maganda sa ating paningin, God is always good. God is good all the time. So, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin ha. Kay buti-buti mo Panginoon. Start tayo. Wait ka, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Minsan pa po, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Sabay-sabay po natin kung ang ating Panginoon. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nang ika'y walang katulad, tunay nang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na atin ay nagmamahal. Ito pa kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, laging tapat, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nababago, mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Pinupuri kita, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad,
ulan. Muling ang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa atin nagmamahal. Lord, hallelujah, we worship you, God. Hila, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, worthy of all the praises, O God. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa atin. Maraming salamat, Lord, sa iyo, Panginoon. Lord, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pagdakila. Sa iyo ang pinakamataas na karangalan. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay, sa gitna ng mga nangyayari sa atin ngayon, na nandun pa rin yung kabutihan niya sa ating pagpoprotect at yung kanyang pag-ibig na ipinararanas niya sa bawat mga anak. So, sa hapon na ito, tayo po ay makakapakinig ng devotion mula sa isa sa mga primary ni Bishop Ernesto ng Mother Church. Ito po ay si Brother Robin Solis. Magandang hapon po sa ating lahat. So, pangalawang buwan na po, Pangalawang buwan na ng quarantine dahil sa COVID-19. So, sa mga nangyayari ngayon, marami sa atin tingin ito is parang parusa or pwedeng testing sa ating mga Kristiyano o sa lahat ng mga tao. Or pwedeng gawa naman ng kaaway para sa kanilang depopulation plan. Pero during this quarantine, marami akong natutunan at marami akong na-realize. And I hope na kayo din, na marami tayong na-realize ngayong quarantine. At isa sa mga story sa Bible na gusto kong i-share sa inyo ngayong hapon is about sa life ni Jonah. Kaya alam po ba natin si Jonah? Si Jonah ay yung isang pinili ng Diyos na magsalita doon sa Nineveh para warningan sila. Alam naman po natin na si Jonah ay tumakas, Bis na papunta siyang Nineveh, doon siya sa kabilang lugar, doon siya sa taxi. Na tumakas siya. So maraming mga Kristiyanong ganyan. Pwedeng ako din o pwedeng kayo nakaranas din, Na merong pinapagawa ang Diyos sa inyo o sa atin. Naka-experience po ba kayo na may pinapagawa ang Diyos sa atin pero tinakabuhan natin, nayayawan natin, Lord, ayoko. Alam naman natin na may word sa atin ng Panginoon. Pero ang ginawa natin, Lord, ayoko, busy ako. Ayokong pumunta. Lord, next time na lang. So tayo po ba na-experience po ba natin yan? May pinapagawa sa iyo ang Diyos pero hindi mo ginawa. So hayaan niyo po na i-share ko sa inyo ang mga revelations sa akin about sa life ni Jonah ngayong hapon. So 3 bagay po yung natutunan ko na nangyari sa buhay ni Jonah. Una is nagkaroon siya ng realization. Pangalawa, nagkaroon siya ng decision. At pangatlo, nagkaroon siya ng action. So ngayong quarantine, kung kayo po tatanungin ko, after kaya ng quarantine, anong una mong gagawin kapag ka nalit na itong quarantine, itong ECQ or GCQ, anong una mong gagawin? Magmomol ka ba? Pupunta ka ba sa barkada mo? Pupunta ka ba sa church? Anong unang-una mong gagawin? Tanong ko sa inyo yan. Ano kaya ang unang-una mong gagawin? Sa life ni Jonah, nagkaroon siya ng realization sa chapter 2. Dahil nga tumakbo siya sa pinapagawa ng Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Jonah, pumunta ka sa Nineveh, sabihin mo, warningan sila, sa loob ng ilang araw, gugunawin mo sila sapagkat sila yung makasalanan, ang lugar ng Nineveh. So alam natin nung
nalunok na. Ano bang isda yun? Dilis ba yun? Di ko alam kung anong isda. Di ko alam kung, kasi sinabi malaking isda eh. Walang sinabi balyena eh. Sabihin natin tilapia. O, di ba? Di natin alam kung anong isda. Pero, natural, eh, malaking isda naman. Sabihin na natin balyena. So, si Jonah ay nasa loob ng balyena. 3 araw at 3 gabi. So, 3 days and 3 nights. So, parang naisip ko doon na si Jonah na-quarantine. Na-quarantine sa loob ng balyena. Tayo na-quarantine tayo sa loob ng bahay 2 months. Kaya lang, si Jonah, na-quarantine 3 days and 3 nights. No? Kasi may pinapagawa sa kanya ang Diyos, hindi niya ginawa. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya, sige, quarantine ka muna. Naka-quarantine siya ng 3 days and 3 nights. But doon po sa Job chapter 2, verse 6 and 7, nagkaroon siya ng realization. Sabi doon, I sunk down to the very roots of the mountains. I was imprisoned in the earth, whose gates locked shut forever. But you, O Lord my God, snatched me from the jaws of death. Verse 7, as my life was slipping away, I remembered the Lord, and my earnest prayer went out to you in your holy temple. So nung nasa loob siya ng balyena, walang iba kundi siya lang. Siguro baka may mga ibang isda doon na maliliit. So sa loob ng 3 days and 3 nights, nagkaroon siya ng realization. Sabi niya, I was imprisoned in the earth, whose gates locked shut forever. Na-realize niya. Sabi niya, nabilanggo ako ng mundo. Nabilanggo ako ng mundo. Ako po bilang isang trabahador sa private sector, may mga bagay na pinapagawa sa akin ng Panginoon. Marami siyang inuutos sa akin, anak, ito gawin mo, ito gawin mo. Pero dahil nagkaroon ako ng trabaho, na-realize ko, sabi ko, Lord, mukhang nabilanggo din ako. Di man ako nabilanggo mismo ng mundo, pero parang nabilanggo ako ng trabaho. Nagkaroon din ako ng realization. Sabi ko, parang si Job, na-realize niya na nabilanggo siya ng mundo. Tayo kaya ngayong quarantine, marami kaya tayo na-realize. No, na Lord, napagawa mo ito parang, di ko to yata nagawa. Mukhang nabilanggo ako ng mundo. Mukhang nabilanggo ako ng trabaho. Mukhang nabilanggo ako ng mga bagay sa mundo, ng pera, ng kayamanan. No? Nagkaroon siya ng realization at doon naalala niya ang Panginoon. Naalala niya ang Panginoon. At nagkaroon siya ng self-assessment. Sabi niya, samantalang ganito. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. So na-realize niya yung mga ginawa niya, yung mga hindi pa quarantine, hindi pa siya naka-quarantine sa loob ng balyena, na-realize niya. Ay Lord, ang dami kong pagkukulang, dami ko yung kulang. No, sana tayo din po na marami din sana tayo na-realize. No? May pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kasi pwedeng sabihin mo na, Lord, hindi ako mapag-devotion kasi busy ako sa trabaho. Siguro kung pinawarantin tayo ng Panginoon ngayon para wala kang kawala. No, Lord, busy ako sa ganitong bagay, busy ako. Ngayon kaya, kamusta kaya prayer life natin? Kamusta kaya yung devotion natin? Masasabi pa rin kaya natin na busy ako. Nasa labas ako, nasa trabaho. Ang dami nating time ngayon. Marami tayong time para makabawi sa Panginoon. So si Jonah ay napunta sa darkness para hanapin niya yung liwanag. Alam niyo po, minsan talagang dadalhin tayo ni Lord dun sa matinding testing. Para makita natin siya, para talagang lumingon tayo, para tumingin tayo sa liwanag. Dadalhin niya tayo sa kadiliman para hanapin natin yung liwanag. Maghanap tayo ng liwanag. Ganun pala, minsan pala, madalas pala, inaalaw ni Lord yun. Brokenness, no? Inaalaw ni Lord yan para hanapin mo siya. Makita mo ang Panginoon kung gaano siya kalakas. Pangalawa, is nagkaroon siya ng decision. Number 1 is realization. Pangalawa, nagkaroon siya ng decision. Sabi niya, na-realize ni Job. Sabi niya, Lord, ang dami kong pagkukulang, tinakabuhan kita. Pero ngayon, sige, mag-decide ako, Panginoon. Susunod ako sa'yo. Susunod na ako. Nung na-realize niya, after 3 days and 3 nights niyang quarantine sa loob ng balyena, ayun, nakalabas na siya. At nilubas siya ng balyena doon sa lugar ng Nineveh. So, nagkaroon siya ng decision sa kanyang buhay na susunod na siya sa Panginoon. Lord, mula ngayon, susunod na ako sa iyo. Itong kayang quarantine,
Bakit kaya, sana after this quarantine, marami tayong na-realize, mag-decide tayo ngayon na, Lord, babawi ako ngayong araw na to. Babawi ako ngayong mga panahon na ito after quarantine. Lord, babawi talaga ako. Papaalalahanan ko lang po lahat, sinabi sa Matthew chapter 10, verse 28. Sabi dito, don't be afraid of people. They can kill you, but they cannot harm your soul. Instead, you should fear God who can destroy both your body and your soul in hell. Isa pa sa sinabi ni Solomon, sabi niya, vanity, vanity, everything is vanity. Alam mo, si Solomon na hari, maraming babae, maraming kayamanan. Sabi niya na walang kwenta lahat ng bagay sa mundo. Itong COVID-19, walang pinipili yung virus. Walang pinipili yung death. Either mayaman ka or mahirap ka. Pagka dinapuan ka ng virus, malaki ang tendency na mamamatay ka. Sana ngayong araw, ma-realize natin itong panahon na baliwala yung mga maganda na may tayong ipon, meron tayong bahay, kotse. Kasi, magandang buhay yan. Gusto ng Panginoon yan. Pero dapat, mas iniisip natin yung mas mataas pa dun. Yung mas higher level. So, importante yung mga bagay sa mundo. Pero, kailangan ma-realize natin na may mas importante pa. Sabi nga sa chapter Matthew 10:28, huwag kang matakot sa mga tao, dito sa mga bagay sa mundo, mapapatay ka nila. Yung katawan mo, papatay nila. Pero yung kaluluwa mo, hindi nila mapapatay. Matakot ka sa Panginoon. Katakutan mo yung Panginoon. Siya ang higit mong katakutan. So, the number 2 is si Jonah, nagkaroon siya ng decision. So after the 3 days, 3 nights sa loob ng balena, nag-decide siya na susunod na siya sa Panginoon. And number 3, ano po yung number 3? Action. So number 1, realization. 2, decision. At pangatlo, nagkaroon na siya ng action. Ito yung pinaka-the best. Yung magkaroon ka ng action. Talagang hindi lang decide, hindi lang sa isip mo. Kailangan hindi lang lahat iisipin mo lang, mabubuo sa isip mo. Strategy. Merong strategy, meron kang plan, pero pagka hindi mo ginawa, baliwala ang lahat. So kailangan meron kang action. Ang pinakamahirap na gawin, the hardest step to do is the first step. Alam niyo po ba yan? Ang pinakamahirap na bagay na gawin, ang pinakamahirap na hakbang na gawin, ay ang unang hakbang. No? Okay, pray ba ako? Mahirap ba? Mag-share ba ako ng gospel? Kinakabahan ako, natatakot ako. Ang pinakamahirap na gawin, ang pinakamahirap na hakbang ay ang unang hakbang. Parang sa pagligo lang po yan. Sa pagligo, pagka malamig, lalo na pagka taglamig, yung unang buhos, pagka buhos mong ganyan, malamig yun. Pero yung mga pangalawa, pangatlo, hindi na malamig yun. Kaya ang ginagawa ko, yung unang buhos, itatapon ko yun. Kaya yung pangalawa, yung pangatlo, ayan, hindi na malamig yun. Ang corny, no? Ayan po. So, una lang, sa first step lang. Talagang sa una, mahirap eh. Diba, sa pagligo, una malamig yan. Giginawin ka. Pero habang tumatagal, na-enjoy mo na yan. Ay, sarap na palang maligo. Na-enjoy ko na yung pagligo. No? So, take action. So, huwag kang kabahan sa first step. Alam ko mahirap yan. Pero kasama mo ang Panginoon. Alam niyo po, naligtas ang lugar ng Ninive. Thousands of people, hundreds of people naligtas sa Ninive. Ang sinabi lang ni Jonah, 8 words. Labag pa sa kalooban niya yun. Nahirapan pa siya. Kasi ang first step niya, sabihin mo tong 8 words. Maliligtas ang 100 people ng Ninive, thousands of people at Ninive. 8 words lang ang sasabihin mo. Well, dariin mo, 8 words lang. Ngayon, pahirapan. Diba, self-member pa nga lang natin. Ang dami mo na sinabi, dami ng words. Nag-rap ka na sa kanya, pero ang hirap ma-win. Pero dito, 8 words lang sinabi ni Jonah. Sabi niya dito sa chapter 3, verse 4. So, nandun na siya sa lugar ng Ninive. Siguro, meron siyang stage doon. Umakyat siya. Sabi niya, 40 days from now, Nineveh will be destroyed. 8 words. 40 days from now, Nineveh will be destroyed. Wala na, basahin niyo po yun, chapter 3, verse 4. 8 words lang. After that 8 words, lahat ng tao sa Nineveh nag-repent. Nagsisi. Humingi ng tawad sa Panginoon.
At lahat sila naligtas. 8 words lang. First step lang. Alam niyo po, kung may mga bagay man na pinapagawa sa ating Panginoon, may pinapashare sa atin ng Panginoon. Instrument lang tayo. Gagamitin tayo ng Panginoon. Trabaho natin ay magpagamit sa Panginoon. Maging bibig niya. Pero ang trabaho ng Panginoon, magbago ng puso ng tao. So marami sa atin siguro, maraming araw, maraming beses na may pinapagawa sa atin ng Panginoon, pero pilit natin tinatakbuhan. Siguro dinala tayo ngayon ng Panginoon dito sa quarantine na to para ma-realize natin na kung sino ang Panginoon, na walang ibang kakapitan. Naalala ko yung lugar ng Italy, sabi ng Prime Minister doon, halos sumuko na sila. Sabi nila, Panginoon na lang bahala. Kasi dami na namamatay sa kanila eh. 100, araw-araw, 100, 300. Saan, umabot pa ng 700. Halos sumuko na yung Prime Minister. Sabi ng Prime Minister doon, Panginoon na bahala sa amin. No? So, walang iba makakaligtas sa atin. Wala tayong ibang kakapitan ngayong quarantine kundi ang Panginoon. At maswerte tayo ngayong mga Kristiyano kasi kasama natin ng Panginoon. Maswerte tayo. Pero paano kaya yung ibang tao? Paano naman yung ibang tao? Sana, let's take this opportunity na after this quarantine, babawi tayo. Ito na yung chance eh. I believe na after this quarantine, or malis yung quarantine, kapag ka pwede na mag-share, kapag ka pwede na mag-share ng gospel, yung harvest, sinasabi ng Panginoon, ready na yon. Ready na sila kasi itong mga tao sa mundo, lahat sila naghahanap sa Panginoon, naghahanap ng kaligtasan. Wala silang ibang kakapitan ngayon kundi Panginoon. At tayo bilang instrumento ng Panginoon, kailangan natin paggamit. So yun po, ang natutunan natin ngayon sa buhay ni Jonah, magkaroon tayo ng realization, magkaroon tayo ng decision, at magkaroon tayo ng action after this class. Maraming salamat po at ayun lamang po ang aking message ngayong hapon na ito. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Binabalik po sa ating MC, kay Ate Noemi. Ate Noemi. Malaman yung mensahe sa atin sa hapon na ito. Tunay o at upang makipag-usap kay Lord, kung alamin kung ano pa yung mga mensahe, mga dapat nating gawin or hakbang. Katulad ni Jonah na siya ay nagkaroon ng realization. So naniniwala ako na after this quarantine, meron talagang kakaibang gagawin. So, welcome po sa ating mga Facebook viewers po natin ngayon. Sa comment box po natin kung ano po yung question nyo about the topic or about the cell group or you can comment down below, and kung may prayer request po kayo, pwede rin po kayong So, sa hapon po ito, hindi ko na po patatagalin pa yung ating mentoring. Ang ating pong tagapagsalita ngayon po ay galing po sa Zambales. Isa po sa third family. Walang iba ako, hindi si Pastor Cynthia Rodrigo. Hello po, good afternoon. So, naririnig niyo po ako? Yes po. Naririnig niyo po ako? Yes po. Kasi minsan mahina po ang signal dito sa area namin. Salamat kay Lord, nung nakaraang week, naputol yung signal kasi nga naubusan ako ng load.
At hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot dahil nga naghanda ako last week. Pero salamat kasi yung inihanda ko last week, yung pa rin yung aking i-share ngayon. At ito ay related dun sa itinuro sa atin ni Kuya Robin Solis. At ako'y natutuwa kay Robin Solis dahil isa siya sa aking naging estudyante ng Children's Sunday School. So salamat Kuya Robin, nagpapatuloy ka at nakakataba ng puso na yung mga batang tinuruan mo noon ay nagpapatuloy ngayon. So it's a part ng ating pong pagiging servant. So servanthood ang ating pong topic. So ito po ay hango po sa Genesis chapter 24. So mahaba po yan pero hindi ko na po babasahin lahat. So ito po ay patungkol doon sa pinakamatandang alipin ni Abraham, which is hindi siya naging sikat, hindi nabanggit ang kanyang pangalan, but still naglingkod po siya kay Abraham ng buong puso at hindi siya nagreklamo kahit mahirap yung kanyang yung pinapagawa ni Abraham, still sumunod po siya. So servanthood, ibig po sabihin ng servanthood ay is all about a person serving his or her master, and this is a very important matter that Christians must never stop learning about. Huwag daw tayong titigil pagdating sa pagsiserve. And true servant is willing to pay the price. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, hindi mo pagsisisihan na ikaw ay nag-serve kay Lord. Sabi nga, yung 3 bagay na lagi kong tinatandaan, no regret, no retreat, no surrender ang naglilingkod kay Lord. At bilang pastor ay marami na po ako napagdaanan, and I believe lahat po ng mga pastor na tumanda na sa pagpapastor, marami pong pinagdaanan yan. Bakit still nandyan pa rin sila sa pastoring? Ang ibig sabihin po ay alam nila yung pagkakatawag ng Panginoon sa kanila as a pastor. Not only as a church pastor but as a parent ng mga sheep o ng mga kapatiran na pinagkatiwala sa atin ng Lord. Ganon din yung mga cell leaders. You are a pastor of your cell member. Amen po ba? So hindi ka lang basta cell member, ikaw ay tinawag ng Lord to serve people. So hindi pwedeng kay Lord lang tayo magse-serve, and yet yung tao hindi natin paglilingkuran. So lalo na po ngayon na nasa pandemic tayo ng COVID-19, so marami pong dapat gawin. So yung iba ay nag-stop. Hindi ko alam kung nagpatuloy ba yung ibang cell member para i-follow up yung kanilang ang mga cell leader, pinalok ba nila kanilang mga cell members? Yung bang mga ipinapasa naman ng pastor na mga messages sa kanyang primary ay binabasa ba at binubulay na kanyang mga primary? Dito po sa area namin, mahigpit po kahit na walang COVID-19, hindi po nakakalabas basta-basta ang mga kapatiran. So sa case namin dito sa Bangkol, ang may ID lang po, pas ID ay ako, yung isang tatay, yung dalawang kabataan at saka 3 kabataan. So sa babae, 2 kaming babaeng may ID, yung isa di siya marunong mag-drive ng tricycle. So no choice, pag may pupuntahan ako, walang ID pass yung iba, ako magda-drive ng aking tricycle. Para kung merong mapupuntahan, mag-conduct ng communion, or merong gawain na pupuntahan, so mag-isa akong pumupunta. Pero hindi po hadlang na humayo kang mag-isa. Sabi nga kanina sa mentoring ni Bishop Oriel sa mga kapastoran, sabi niya, ang mahalaga kapag ikaw ay gumagawa kay Lord, dapat lagi mong kasama ang presensya ng Panginoon. So ang maging resulta po nun ay good works. Huwag tayong lalakad o gagawa na wala yung presensya ng Panginoon, na hindi sinabi ni Lord. Dapat lagi tayong nakarely doon sa sinasabi ni Lord, doon sa pinapagawa ni Lord. Parang itong katulad nitong servant ni Abraham. So hindi po matutupad ang promise ng Lord kay Abraham kung walang matured leaders na inutusan si Abraham. Kaya yung mga matured leaders, mahalaga po yan sa isang church. At ang matured Christian na matured leaders, hindi po yan mareklamo, hindi po yan matampuhin. Yan po ay faithful sa kanyang prayer life, faithful sa kanyang journal, faithful sa pinapagawa ng Lord sa kanya. Pag inutusan niya ng pastor niya or ng cell leader niya, hindi yan magre-reklamo. Ang alam lang niya, sumunod ng sumunod. Yun po yung true servant. Number 1 na nakita ko po dito po sa alipin ni Abraham, siya po ay willing servant. Are you a willing servant? Are you a willing pastor to serve God and people? Are you a willing cell leader to love God and to love people? So sa verse 1 hanggang verse 10 po, mababasa po natin yun.
meron po dong 4 na ibinilin po si Abraham. Number one, sabi po, kailangang ihanap niya si Isaac ng mapapangasawa doon sa lugar po ng Mesopotamia, sa mga kamag-anak po ni Abraham. Number 2, sabi doon, pumunta ka doon sa aking mga relatives. So napaka-clear po nung instruction sa kanya at dumuha hanapin yung mapapangasawa ni Isaac. Number 3, he was not bring Isaac to the woman. Hindi mo pwedeng dalhin si Isaac doon sa babae. Dapat yung babae ang dadalhin mo dito na mapapangasawa niya. At yung pang-4, Abraham wanted his servant to swear by the Lord that he would do all that he asked of him. Sabi, mangako ka sa akin na gagawin mo lahat ng sinabi ko sa iyo. So yun po yung 4 na bili ni Abraham. So ano naman po yung promise ng Lord kay Abraham na napakalaki po ng ginampanan nitong servant na to. Sa Genesis chapter 12 verse 2, ito po yung promise ng Lord kay Abraham. I will make you a great nation. I will bless you, number 2. And number 3, I will make you your name great and you will be a blessing. So napakaganda po nung promise ng Lord kay Abraham. Since si Abraham napakatanda na po niya that time, hindi na niya kayang pumunta sa Mesopotamia para hanapin si Rebecca. So no choice, meron siyang uutusan. Minsan po ang ating mga pastor o ating mga cell leader na dumadating doon sa point na kinakailangan niyang iutos yung isang bagay sa kanyang member o sa kanyang primary. Kaya ang primary, pagka masunurin, masaya po ang pastor. Tama po ba? Napakasaya po ng pastor kapag ang mga primary ay masunurin, submissive. Pagka ano yung binibili ng kanyang pastor, ginagawa. Nakakahaba po ng buhay yung ganun. Pero pagka ang pastor po ay laging sinusuway, malulungkot po yan, iiksi yung buhay ng pastor o ng cell leader. So a willing servant, are you a willing servant? Ang servant po, kaya siya naging pinakamandang servant ni Abraham, na-develop po itong servant na to. Hindi po binanggit yung kanyang pangalan, kaya hindi ko mabanggit yung pangalan niya. At sabi, ang servant na to ay nag-matured. Sabihin na na-disciple siyang mabuti ni Abraham, naturuan siyang mabuti ni Abraham, at tong alipin na to ay naging faithful, naging loyal kay Abraham hanggang sa tumanda si Abraham. Hindi siya humiwalay kay Abraham. Maring napapagalitan siya ni Abraham. Maring may mga time na na-DA din siya nung araw, hindi natin alam dahil hindi na mga binanggit at hindi siya sikat na Bible character. Pero dahil po sa kanya ay naganap yung promise ng Diyos kay Abraham. Kay number 2, prayerful servant. Hindi po pwedeng hindi tayo magpe-pray. Hindi pwedeng lalakad tayo sa ating pupunta sa cell group, visitation man yan, or ano man yung inutos sa atin ni Lord o ng ating leader. Huwag kang aalis nang hindi ka nag-pray. Ako, yung naging lifestyle ko na yung mag-pray bago ako umalis. Magpe-pray ako dito sa bahay, pagdating ko dun sa, kukunin ko yung tricycle ko dun kina Pastora Ida dahil dun ako nagpa-park. Pagsakay ko ng tricycle, magpe-pray ulit ako. At kapag nakapag-pray na ako, saka pa lang po ako aalis. Dahil minsan may mga time na hindi natin alam kung ano yung dadatnan natin sa ating pupuntahan, sa ating bibisitahin, sa ating cell group. So malaga ay mag-pray. Katulad po nitong servant na to, nung siya po ay nangako kay Abraham na gagawin niya lahat ng bilin. Ang sabi po sa verse 12, maganda po yung sinabi dito, sabi niya, siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyo ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking amo. So napakaganda po ng prayer niya. Hindi siya nag-pray ng sa sarili niya. Ang pinag-pray niya ay matupad yung pangako ng Diyos sa kanyang amo. Kaya hiniling niya na samahan siya ng presensya ng Panginoon. Parang si Joseph the Dreamer. Bakit siya naging matagumpay sa kabila ng mahihirap na karanasan niya? Kasi hindi siya humiwalay sa presensya ng Panginoon. Bakit si Daniel? Iniligtas siya pa sa bibig ng mga leon. Because Daniel is a prayerful. Kaya ang leader, dapat lagi tayong naglalaan ng oras sa panalangin.
Lalo ngayon, mahirap yung ating sitwasyon, pero sabi nga, hindi tayo dapat na-shock sa nangyari sa buong mundo. Kasi ang Diyos ay hindi na-shock, sabi ni Bishop Oriel kanina. Ngayon, bilang mga pastor, bilang mga leader, paano natin na haharapin o paano pa rin natin ipipid spiritually yung mga sheep na ipinagkatiwala sa atin ng Lord. Kasi shepherd po tayong lahat. Lahat kung leader ka, cell leader ka, or pastor, 144 or 1728, at meron kang sinesel group, you are a shepherd. So ang shepherd, hindi mo hahayaan na yung sheep mo ay maagaw ng kaaway. So gagawa ka ng paraan para protektahan sila. So paano po natin sila protektahan? Syempre, una, prayer. Pangalawa, yung mga plano natin, bisitahin, yung mga cell leader, o kumusta yung inyong cell member, kahit basta group chat ninyo, nagkakaroon kayo ng cell group. Kasi mahirap nga nang mag-cell group ng through text lang. Talagang mahirap din mag-cell group nang wala yung presensya ng bawat isa. At dito sa amin, mahina ang signal. At salamat kay Lord dahil may mga area na may signal. Pero karamihan po ng mga kapatiran dito sa Bangkol mahina po ang signal sa area nila. Na kahit FB live stream, hindi sila makakapanood. Kaya ako, nagpapasa ako ng sermon outline. Te-text ko sila yung mga hindi makakonect sa FB live stream, yung hindi makapunta dito dahil pagka Sunday, total lockdown po kami ng Sunday. Ibig sabihin, hindi po sila makakapunta dito sa church kahit na 5 yan or 6 dahil nga total lockdown. So may mga barangay na hindi po sila nagpapalabas kapag Sunday. Ako po, pumupuslit lang ako dito sa area lang namin, magbisita, maggawain. Pagka alam kong hindi sila nakapaggawain ng Sunday morning, pag ako nagbisita, magkakaroon kami ng gawain. So magagawain kami sa bahay nila. So ano po dito ay house church. House church po ang nangyayari ngayon dito. At iba naman ay nanonood sa FB live stream. At sabi sa verse 15, hindi pa tapos yung prayer nung servant, ay dumating na po si Rebecca. Napakaganda po nung ginawa ng Lord. Hindi pa siya tapos mag-pray, nandyan na yung ipinagpe-pray niyang babae na mapapangasawa ni Isaac. Kasi ang heart niya ay tama, ang heart niya ay talagang gusto niyang mangyari, yung sinabi ni Abraham. At sa verse 26, he was a faithful servant who worshiped, prayed, and trusted in the God of his master, Abraham. So, nung nangyari po yun, nag-worship siya kay Lord, nag-pray at nag-worship siya kay Lord. Na kapag may ginagawa si Lord dun sa ministry na pinagkatiwala ni Lord, ibigay lang natin yung papuri sa Panginoon, ibigay natin yung glory kay Lord. At sabi nga, tayo ba na mga Kristiyano ay nagpe-pray without ceasing? Ibig sabihin po, continuous, hindi po yung kung kailan lang natin gusto. At naalala ko po, nausap ko yung ayuda. So karamihan po ng pastor dito sa Santa Cruz ay hindi po nabigyan ng ayuda. At malungkot kasi may mga kapastoran kami dito, mga kagroup po namin dito sa Santa Cruz na ang mga sinabi sa kanila ng mga barangay captain ay yung isa sinabihan po siya ng pastor, hindi ka kasama dito kasi pastor ka. Yung isa naman, pastor, hindi ka kasama dito kasi hindi ka na dito nakatira. Yung under po siya ng TODA kasi tricycle driver po siya. Sa akin namang karanasan ay dahil daw living alone ako, so disqualified ako. Sabi ko, Lord, hindi naman ako living alone, sleeping alone lang. Kasi lagi naman po may nagpupunta dito sa bahay. Minsan, gabi, yung isang pumupunta dito, gabi na siya maalis. So, tinanggap ko, sabi ko, Lord, okay lang in everything. Give thanks to the Lord. So, pinag-pray ko po iyon. Sabi ko, Lord, I pray na alam ko na hindi man kami nakasama sa blessing na yan, pero Lord, mayaman ka. Sa heaven, walang lockdown. So, tuloy-tuloy ang blessing, Lord. So, prayer is very powerful. So, hindi natin pwedeng alisin yung prayer kasi dito tayo humuhugot ng lakas at saka doon sa Word of God. At ang prayer, malaki po ang nagagawa ng prayer sa buhay natin, sa ministry, sa pinapagawa ng Panginoon. Na yung sinabi nga ni Robin kanina, si Jonah, kung kailan nasa loob ng tiyan, ay doon niya na-realize lahat. Kasi may pinapagawa si Lord, hindi siya sumunod. So merong consequence. Nilunok siya ng malaking isda.
na gano'n din po tayo kapag hindi tayo sumunod. So may paalala si Lord, meron siyang tapik, minsan may palo, kaya bilang Kristiyano ay maging prayerful po tayo, wag po nating pababayaan yung ating prayer life. Ang vision din ay pinagpe-pray po yan na magawa natin ito ng buong puso at naroon yung presence ni Lord. So wag tayong kikilos sa ginagawa po nating vision, go and make disciple, without prayer and without the word of God. So lagi nating hingin yung word ni Lord. Make it sure na yung ginagawa po natin ay yun po yung sinabi ni Lord sa atin upang hindi po masayang yung ating ginagawa. So manatili po tayong prayerful. He is a willing servant, faithful to his master. He was willing to perform even the most difficult of tasks, kahit yung pinakamahirap. Mahirap po yung pinapagawa ni Abraham. Pumunta ka sa isang lugar na wala kang kakilala, maglalakbay ka, ang sasakyan niya, kamelyo. So, ang tagal po siguro ng paglalakbay niya papuntang Mesopotamia. Pero wala pong binanggit doon na nagreklamo siya kay Abraham bago siya umalis. Ang sabi lang niya, paano kung hindi sumama yung babae? Hindi pwede, sabi ni Abraham. Kinakailangan yung babae ang pupunta dito, hindi ang anak ko ang pupunta doon. At sabi nga, we as a servant of Christ ought to have the same kind of willingness and faithfulness to do our Lord's work in whatever circumstances. So ano man yung sitwasyon natin, nawa wag maapektuhan yung ating pagsiserve kay Lord. Kasama na po sa buhay natin yung mga storms of life. Yung faith natin ay na-expose yan sa mga bagyo ng buhay. Katulad po ngayon, halos karamihan ng Kristiyano ay na-expose sa storms of life. Yung po tinatawag na pandemic. So marami bang nabigla, marami na shock, marami na bang na-boring na Kristiyano, marami na bang nag-TikTok na Kristiyano. Hindi ko alam kung nagti-TikTok kayo, pero ako ayoko ng TikTok. Sabi ko, ano ba ibig sabihin ng TikTok? So excuse me po sa mga nagti-TikTok. Sabi ko doon sa isang kabataan, huwag kang magti-TikTok kung hindi naman nag-glorify si Lord. Sabi ko sa kanya, make it sure nag-glorify si Lord. Pero kung wala lang, huwag mong gawin kasi ano bang ibig sabihin ng TikTok? May sumagot po, hindi po ako nagsabi nito ha. Huwag po kayong magagalit sa akin. Sabi po ng isang, hindi ko malaman kung sino po yung nagsabi. Pastora, ang TikTok, ganito yan. Yung tik, may saltik. Yung talk, may katok. Sabi niya. Kaya, TikTok. Kung mapansinin natin, ano ginagawa ng mga nagtitik, di ba? Wala lang, masabi lang na mayroon lang maipost sa FB. So, okay lang sana kung ang ginawa niya TikTok, yung nag-share siya ng Word of God. Yung iba ganun may Word of God yung kanilang mga TikTok. At number 3, devoted servant. Pag sinabing devoted, kasama dyan yung puso mo sa paglilingkod. Hindi pwedeng wala kang puso sa paglilingkod, hindi pwedeng wala kang puso sa tao. Kasi, pag wala kang puso sa tao, wala kang compassion, mahirapan kang gawin yung vision. Dapat meron kang compassion at meron kang passion doon sa G12 na ginagawa po natin. He was not only intelligent and capable, he was also a servant who was devoted to his mission. Mahirap po yung mission niya. Nung araw, naalala ko, nung sinend out kami ni Bishop sa mission, ay mahirap po nung araw. Nung araw, wala pang pera ang church. Ngayon, may pera na ang church. Nung araw, hindi ka uuwi, 3 buwan, walang uwian sa family. Si Pastor John, iniwan niya si Pansamantala, iniwan niya si Teresa, nag-mission siya sa Bicol. Ako naman, napunta kami dito sa Zambales. Zambales nung araw na kala ko hindi ko kakayanin kasi walang tubig, walang kuryente, walang pagkain. So naliligo kami sa ilog, naglalaba kami sa ilog. Namumulot kami ng panggatong, ang kalan namin 3 bato. Ngayon kung hindi ka tinawag ni Lord, hindi ka tatagal sa ganung uri ng buhay na nasanay ka na may kuryente, may gasol, may TV, may radyo. Kami nung kahit radyo, wala. Wala, as in wala. At kapag hapon na galing kami sa Bible study sa kabilang barangay, pag pauwi, namumulot naman kami ng panggatong. Pagdating sa bahay, kukuhanin na yung 3 bato, doon na kami magluluto. Alas 7 ng gabi, tapos na kami mag-devotion, nakahiga na kami kasi nga walang kuryente.
At may mga bagay na mahihirap noon na naranasan namin. Pero salamat kay Lord kasi napagtagumpayan namin yun sa biyaya ni Lord because of prayer and fasting. Hindi pwedeng hindi kami nagpe-pray and fasting no kasi nga nasa mission ka eh. Pag nasa mission ka, hindi ka pwedeng maarte. Pag maarte ka, huwag kang magmisyon. Eh nung araw, dumadaan kami sa bukid hanggang tuhod ang putik. Naranasan ko yun dahil ako'y maliit, hanggang hita ko yung putik. Si Presi hanggang tuhod niya kasi matangkad siya. So may mga naranasan kaming ganun pero pag devoted ka, kahit mahirap, kaya mong gawin kasi nga mahal mo si Lord at mahal mo yung tao, yung mga tao na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. He was a servant who put his master's business. Ano ba yung business natin? Kaluluwa. Ang business po natin ng mga lingkod ng Lord ay kaluluwa. Pwede kang magtrabaho pero make it sure na hindi ka mawawala sa business ng Panginoon. Soul winning. Ito yung kanyang top priority. Ayan. Parang mahirap yatang gawin. Maaaring may asawa yung servant, iniwan niya para gawin yung mission na pinapagawa ni Abraham. He was devoted to the task that his master Abraham entrusted him to do. That task is more important to him than his own needs and wants. Mas mahalaga sa kanya yung gawin niya, yung sinasabi ng kanyang master. Yung sinasabi ni Lord sa atin, mas mahalaga ba kaysa yung sa sarili po natin? Sino dito na lagi mong inuuna si Lord? Sabi nga ni Bishop Oriel kanina, seek ye first the kingdom of God. Si Lord ang bahala sa pamilya mo kasi nga si Lord ang ating priority. Hindi natin pwedeng pabayaan yung ginagawa natin para kay Lord. Pag nag-seek ye first ka, alam ni Lord ang pangangailangan ng iyong pamilya. Hindi naman sinabi ni Lord na pabayaan mo ang pamilya mo, kundi sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So naranasan ko po yan nung araw dito. Humayo po ako. Pagdating ko po, meron pong isang itlog do sa tapat ng aking pintuan. Siyempre, tuwan-tuwa ako. Wow, Lord, may nangitlog na manok. Kinabukasan, humayo ulit ako. Pagdating ko na naman dito, doon sa pintuan, naging 2 itlog. Praise God, Lord, nangitlog ulit. Siguro hanggang 4 days na gano'n, hindi ko alam kung kaninong manok yung nangingitlog dito. Hindi ko nakita yung manok na nangitlog. Basta ang alam ko, nag-provide ng itlog si Lord sa akin. Siguro nakita ni Lord na walang itlog dito, maaring kinulang ako ng budget o gusto kong kumain. Ngayon, ang ginawa ni Lord, nag-provide siya dahil nag-seek ye first ako sa Kanya. So yung are we devoted to our master's business? So devoted ba tayo doon sa pinapagawa ni Lord? Devoted ba tayo doon sa sinasabi ng ating pastor or ng ating cell leader? So alam ko na lahat na nakikinig ngayon ay mga leader na tinawag ng Panginoon. Are we seeking first His kingdom and His righteousness? Or are we seeking to satisfy our own needs first? So ang sarili natin, ang Lord alam niya kung ano yung needs natin. Nung nag-pray po ako dito, sa devoted servant, pinag-uusapan po natin. So dahil ba hindi ka nabigyan ng ayuda, hindi ka na magsiserve, magtatampo ka ba kay Lord, magtatampo ka ba sa mga barangay officials? Hindi po, sabi ko dun sa kagawad na kausap ko, kagawad sa akin po okay lang kahit hindi ako mabigyan. Basta po ang mabigyan yung talagang mga poor and needy people. So okay lang po sa akin yun, sabi ko doon sa kagawad na kausap ko. Alam niyo po anong ginawa ni Lord? May mga nagbigay po sa akin ng ayuda. Mga kapatiran din po. At ang nakakatuwa, yung pong taong nag-soul winning sa akin nung araw, si Pastor Roland Aquino. Alala ko yun. Nakikinig kaya si Pastora Eli? Nakikinig ka, Pastora Eli? Nakikinig ba siya? Naalala ko nung dinala ni Pastora Eli si Roland Aquino sa bahay, yun na pa yung time ni Lord sa akin na ako pala ay tatanggap. Kaya hindi ko po siya makakalimutan. At dito po, nakita po kami dito sa Zoom. Nakinig siya, nanood siya, nakita niya ako, kinumusta niya ako. And after po ng tawag doon ng ating kinumusta na po niya ako sa Messenger. Sabi niya,
Salamat sa mga prayers mo, Pastora Cynthia, kasi ibinalik ako ni Lord sa paglilingkod at hindi ko sukat akalain na dito ko sa New York City magpapastor. Kasi lagi ko po siyang pinagpe-pray. Kaya yung po mga nag-soul winning sa atin, pag-pray po natin sila lagi, yung mga nagbe-mentor sa atin, si Bishop, Pastora Eli, kung hindi ako nakikinig sa kanila, no, wala na po ako sa pastoring. Kasi nung dumating do po, wala sana ako sa pastoring, hindi pa po ako pastor noon. Nag-attempt po akong lumipat, malapit po sa bahay namin. Naalala ko yung sabi ni Bishop, sabi niya, hindi ka aalis, walang lilipat. That time po, wala akong trabaho, ipamasahe sa jeep, papuntang Muson, wala po ako. Alam niyo po, ang ginawa ko noon para magkapera, para meron akong pamasahe, nagtitinda ako ng yung pakwan, bibiyakin ko yun, hiwa-hiwain ko ng ilang piraso, ibebenta ko po yun. Yung Indian mango, bibiyakin ko sa gitna, tatanggalin ko yung buto, tutusukin ko ng stick, lalagyan ko ng alamang. Sold out po lahat yun. Kasi nga, yung heart ko, gusto kong makarinig sa nagdi-disciple sa akin, kina Bishop, kay Pastora Eli, napakalaki po ng ginawa nila sa buhay ko. So, salamat Bishop, salamat Pastora Eli. Kayo yung naging good model. Hindi ko alam bakit kung saan sila lumipat ng bahay nun. Sunod ako ng sunod, nagagalit na yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, bakit ba lagi kang nandoon sa kanila? Ba't hindi ka nag-i-stay dito sa bahay? Nagagalit yung tatay ko. Magdadalaw ako kina tatay, siguro 10 minutes, tayo aalis na ako, nagagalit siya. Hindi ko alam na ipinapakita pala ni Lord ang buhay ni na Bishop at ni Pastora Eli sa akin. Dahil ako pala ay magiging pastor pala balang araw. So, yun pala yung purpose ni Lord. At yung pinakahuli po, humble servant. Are we a humble servant? Napaka-humble po nitong servant ni Abraham. Nung kinakausap na po siya, nung mga kamag-anak ni Abraham, ang sinabi lang po niya ay, ako po ay alipin ni Abraham. Hindi niya sinabi yung pangalan niya. So tayo ba naglilingkod kay Lord kahit walang appreciation? So meron kang ginawang maganda, hindi ka pinuri ng pastor mo o ng leader mo. Dapat okay lang sa atin yun. Dapat nakahanda tayo sa ganun. Humble ba tayo kapag maganda yung ginagawa ni Lord? Hindi ba tayo nagmamalaki? So dapat manatili po tayong humble. Habang ikaw ay itinataas ng Lord, habang ikaw ay binibigyan ni Lord ng promotion, manatili kang humble. Kasi gusto ni Lord, huwag tayong magmalaki kasi wala naman talaga tayong may pagmamalaki. Sabi nga sa Zechariah 4:6, it's not by might nor by power but by the Spirit of God. Tandaan natin, ang humble servant, merong laging Spirit of God. Kaya humble siya kasi yung Spirit ni Lord ang nangunguna sa kanya, yung Spirit ni Lord ang nagtuturo sa kanya. So sa atin pong lahat. So nobody knew his name, wala nakakaalam po ng pangalan niya. But still, sabi niya, ako nung binabasa ko po ito, nga, bakit? Parang ito, hindi masyadong napapansin yung alipin ni Abraham. Na kung tutusin, napakalaki po ng naging bahagi niya, kaya natupad ang promise ni Lord kay Abraham sa Genesis chapter 12. Nasabi doon kanina, binasa ko kanina, nasabi doon, I will, dito po ako magtatapos sa promise ni Lord kay Abraham, I will make you a great nation, I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Kaya kung wala pong mga matatandang alipin, ibig sabihin mga na-develop, matured na leaders, so hindi po matutupad yung G12 vision kung wala rin pong maniniwala sa aming mga pastor. Kaya yung mga cell leader dyan, kaway-kaway, so tulungan natin ang ating mga pastor doon sa mission natin, go and make disciple, para matupad yung vision, ay bahagi po talaga kayo kung paano po naging bahagi ng buhay ng vision ng Lord kay Abraham, tong alipin niya. So ganun din po tayo. Katulad ni Bishop, hindi po magkakaroon ng daughter church kung kami nag-training sa mission, hindi naman kami hahayo. Wala pong daughter church na mangyayari. Pero dahil salamat sa Lord, dahil talagang si Bishop tinuruan kaming mabuti, dinisciple, kasama si Pastora Eli. Siyempre, laging kasamang asawa dyan. Ang asawa ng pastor, yan yung laging nananalangin. Yan yung laging nakaalalay sa pastor. Kaya salamat sa ating mga kapastoran. So manatili pong humble tayo pong lahat. At patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. So maraming salamat po and God bless you all. Magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod kay Lord.
with a prayerful, willing servant, prayerful servant, devoted servant, and humble servant. So God bless you all. Maraming salamat po, Pastor Cynthia, sa napakagandang mensahe po sa ating lahat. So, ito ay isang paalala muli sa atin na bilang tagapagligod, kailangan natin meron tayong willingness to serve, meron din tayong mapanalanginin, tayo ay laging pipi at same time, yung ating dedication or yung devoted tayo sa paglilingkod, at huling-huli is yung attitude ng isang mapakubaba, na ito yung tinitignan ni Lord sa lahat ng kanyang mga anak na naglilingkod sa kanya. So, amen po doon. And thank you so much sa hanggang message. So, ngayon po ay dadako po tayo sa ating question and answer po. So, Pastor Sins po, dalawang tanong po dito. So, ito po yung first question. Ano po ang dapat gawin sa member na naging escape sa cell group at ayaw makinig? Hello? Pastora, Ako ba ang sasagot? Kala ko si Bishop. opo. Ano yung tanong? Ulitin ko po yung tanong. Ano po dapat gawin sa cell group ano po ang dapat gawin sa mga cell members na laging nag-escape sa cell group at ayaw makinig? Lagi nag-escape. Ayaw makinig. Hindi iluhod pa rin kay Lord. Iluhod kay Lord, dadating din yung time nila, hindi na makaka-escape kay Lord yan. Sabi nga, karanasan ko yan talagang luhod. Maitim na nga yung tuhod ko, kaluluhod sa mga ganyang klaseng mga cell member na ayaw makinig, escape. Ang yan, minsan mentoring. Merong umaalis, hindi nagpapaalam. So, sa akin, okay lang. Sabi ko, Lord, dadating din yung panahon, hindi na siya makaka-escape sa iyo, Lord. Sabi nga ni Bishop Oriel, mahalin sila, at saka yung isa nagme-mentor sa amin, mahalin pa rin natin sila, pero wag kayong magpa-apekto sa mga ganong mga cell member or primary. Kung ayaw makinig, ayaw sumunod, hayaan lang daw. Ipag-pray lang, luhod pa rin sa Panginoon. Kasi si Lord naman ang magbabago ng buhay ng tao. Okay. Yun lang. Salamat po. Ito po, Pastor, question po. Ano po ang dapat gawin ng isang cell leader para sa kanya who commits to serve the Lord pero persecuted by the family kaya nahihirapan siyang maglingkod? Anong gagawin sa isang cell leader? Ano po? Opo, doon sa kanyang cell member na nagsiserve na kay Lord pero nahihirapan maglingkod kasi nga po na-experience niya po yung persecution sa family niya po. Yun. Tama ba? Anong gagawin sa cell leader na persecuted kaya siya nahihirapang maglingkod? Tama ba? I mean po, ano po yung gagawin ng cell leader para po magabayan pa po yung cell member na naglilingkod po na Persecuted. pero nahihirapan yung cell member kasi persecuted po siya ng pamilya. Siyempre, encourage pa rin niya yun. Alalayan pa rin niya. Kasi sa karanasan namin ni Pastora Eli, persecuted kami nung araw. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-attend namin sa mga gawain, sa discipleship. At tuloy-tuloy yung prayer namin sa aming magulang, kay magulang namin na born again sila. Hindi naman natin pwedeng labanan yung parents natin, pero yung prayer natin ang magpapabago sa kanila, sa family natin na nagpe-persecute. Huwag siyang mag-give up. Encourage pa rin niya yung kanyang cell member na persecuted. Encouragement, prayer. Tapos tulungan pa rin niya kung nahirapan siya mag-serve. Samahan niya kung ginakailangan samahan niya.
Siyempre, anak niya yun eh. Okay po. Salamat po, Pastora, sa inyong sagot po. Kay Bishop po, baka po meron po tayong karagdagan dito po sa dalawang questions po na nag-respond sa kasama po nating mga nanonood po sa atin. Ulitin ko po, Bishop, po yung tanong sa question. Ito po ang dapat gawin sa mga cell members na laging nag-escape sa cell group at ayaw makinig. Ako ba tatanong mo? Ano ang Opo, opo. mga cell member na ayaw mating sa cell group? Yung ba tanong? Opo, yung nag-escape lagi sa cell group po. Okay. Dapat kausapin maigi yun. Bakit siya nag-escape? Hard part yun. Kasi maaaring nagsasawa. Maaaring yung pamamaraan ng cell leader ay may problema rin. Walang challenge. Walang lack of motivation. Siguro alamin, kasi yung maging transparency, kung talagang mayroon silang hinahanap, alamin, baka naman kulang sa banding. Kasi dapat yung nasasabik yung mga cell member para bumalik. Hindi lang dapat isipin ng cell leader kung paano magagawa niya. I-review niya yung sarili niya, cell leader muna. Baka kulang sa challenge. Sometimes may mga member na kailangan challenge mo eh. You need to raise the bar in order to have excitement. Halimbawa, kung nasanay na ang cell member sa ganung programa, siguro dapat baguhin. Parang luksong lubid eh. Pag sanay niya hanggang baywang, wala na excitement yan eh. Taas mo. Medyo pahirapan mo. May pressure. Para medyo may challenge. Kasi ganun lang siya ng gusto ng mga member. So, evaluate yung sa leader. Tapos, kausapin naman yung sa member kung bakit hindi siya mahal. Baka naman talagang ayaw pa niya. Opo. Alalahanan. Bishop, doon po, opo. Yeah. Salamat po sa sagot niyo po sa unang question. Doon po sa second question is yung isang sa leader po kasi kanyang versus na pero nahihirapan pa rin magtuloy-tuloy sa pag-serve kasi persecuted po yung member ng pamilya. You are persecuted because of the Lord, that's a ground of joy. Sabi mo. That's a ground of joy. So magalak siya. Sabi ng Matthew 10:20, everyone shall hate you because we belong to Christ. So huwag siya manghina, lalong ipakipaglaban niya yung faith niya. Hindi, sabi ng Bible, Jesus came not to give peace but sword. It means pag sword, it is between the unbeliever and the believer. Pagka believer to believer, peace ang nasa gitna. Pag unbeliever at saka believer, sword yun, war yun. So sabi mo sa kanya, normal pa rin yun. Temporal lang. Normal yun. At saka lalo siya lumapit sa Panginoon kasi dapat makakilala yung kanyang family. Tsaga siya. Then darating ang time, mabuborn again din yun. That's a part of the work na faith. Okay? Okay, maraming salamat po, Bishop, sa sagot po ng ating mga questions po. So, doon sa mga nagtanong, na meron na tayong idea kung paano natin i-handle yung mga cell members natin na merong mga struggle, especially yung mga nanonood natin. So, announcement lang po, meron po tayong YouTube channel po, ang Christ Centered. Kung hindi pa po nakapag-like or nakapag-subscribe, search niyo lang po sa YouTube yung Christ Centered Bible Christian Ministries. Lahat ng mga video or live videos po na mga preachings, kung hindi po natin nabuong napakinggan yung mga preachings, we can watch it po ng ating Christ Centered. So, thank you so much sa lahat ng mga nanonood, sa mga na Facebook at yung mga kasama po natin sa Zoom, and thank you din sa
pangunguna ng kasama ko kanina po na nag-work at kay Kuya Robin na nag-lead sa ating devotion and sa ating mentoring. Thank you rin po kay Pastor Cynthia sa yun, pag-share po nila. And thank you rin po kay Bishop, kay Pastor Elisa pag-answer sa ating question for this night. So, thank you rin po sa lahat ng dito and magandang gabi po. God bless you all po. Nakamit ako. Pastor Cynthia, thank you for the nice message. Naomi, thank you sa pag-MC at ating worship leader. At kay Brother Robin sa nagbigay ng devotion. Sino ba yung magpawid kanina? Taga Bicol din. Ano pangalan niya, Naomi, yung nagpawid? Edgar. Si? Edgar Bayola po. Si Edgar. Okay, good. So, thank you very much kila Pastor, sila Sister Rose. Glenda Smarty, thank you. Hannah Shield, how are you? Hannah Shield, bye-bye. Jemo, Pastor Aida, Pastor Romeo, bless you. And then sa aking hipag, Pastor Shield. Hi. Bishop. Ano po, may request po pala dito. May prayers na dito. Na? May prayer request po. Wait, anong prayer request? Ang galing po kay Shaira Ranay po. Complete healing po kay Jaira Heraldo po. Ay, kay Heraldo. Jaira Heraldo. Complete healing. Sige. Pray natin. Thank you. Hana, baka may sasabihin ka? Hana. Wala? Mayo man? Mayo. po. Mayo. Mayo niyo pa rin sasabihin ako. Sige. So, thank you very much and let us pray for Gerald. Gerald. Jaira. Jaira po. Heraldo po. Okay. Sige, let's pray. Panginoon, salamat po sa napagandang mentoring na ibinahagi sa amin ng aming Pastora Cynthia. Salamat din sa biyaya at tulungan mo po kaming lahat na makasunod sa iyong mga salita. Dadalangin po namin complete healing kay Gerald, Panginoon. Dadalangin po namin na from head to foot, we declare healing for him in Jesus' mighty name. Salamat po, Panginoon, sa biyaya para sa kanya. Salamat sa aming devotion na pinangunahan ni Brother Robin at sa lahat ng mga na-involved sa gawain po nito, sa Facebook Live, sa Zoom. Dalangin po namin na kaming lahat ay magamit sa iyong kapurihan. Kung aming kailangan naman sa pangalan ni Jesus. Amen. So I'd like to thank also to our program coordinators, Sister Abby Perez, na masipag na mangalap ng mga kasama sa program. So thank you very much to all of you. Ang nakikita ko pa dito sa mga sa Zoom. Ang nga pala announcement, all churches, please, no? CBCM churches, lahat ng mga tumatayo sa church every Saturday, di ba? Every Friday, meron tayong intercessory prayer, lahat tayo. Okay, lahat ng tumatayo, kahit wala pang pagtayo ng Sunday, dapat meron tayong spiritual preparation every Friday. Gawin natin nga yan, spiritual preparation na para sa Sunday. Yun ang gawin natin. Kaya, yung program na Sister Abby, pastor din ang mag-exhort, then wala na lang. Okay? So, see you on Friday. Kabukas na ba yun, ano? Spiritual preparation ng CBCM all over the world. Okay? Thank you very much. Mag-leave na kami. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Demo, bye-bye. Hannah, Amy, Glenda's group. Bye po, Bishop. God Bye. bless po. Hi, Hannah. Bye-bye. Hannah, oh. Ito, pasil ka rito, ha. Thank you. Bye, Pastor Aida, Pastor Romeo. God bless po. Mr. Bye Big. po. Mr. Big. Bye. Kumusta? Mr. Big. Ingat po. Mr. Rosa, wala na. Ingat po. Okay, sige. God bless you all. Bye-bye.